Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa mundo ng modernong digmaan, hindi na sapat ang lakas lamang ng armas o bilang ng sundalo. Sa panahon ngayon, teknolohiya na ang bagong sandata. At dito nagsisimula ang kwento ng isang ambisyosong proyekto ng mga Pilipinong siyentipiko at inhinyero, ang Project Cobra ng Department of Science and Technology, o DOST. Noong mga unang bahagi ng taong 2022, sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon at patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, isang grupo ng mga siyentipiko mula sa DOST Metals Industry Research and Development Center, o MIRDC, ang nagtanong, kaya ba nating gumawa ng sariling teknolohiyang pandepensa? Hindi lang basta kahon ng bakal, kundi isang makabagong sistema na kayang ipagtanggol ang ating mga sundalo gamit ang talino ng Pilipino. At mula sa tanong na yun, ipinanganak ang Project Cobra, na ang ibig sabihin ay Controller-Operated Battle-Ready Armament. Isang Remote-Controlled Weapon Station o RCWS na gawa mismo sa Pilipinas. Ang Project Cobra ay hindi bunga ng biglaan. Isa itong matagal na pangarap na nakaangkla sa Self-Reliant Defense Posture Program o SRDP, isang pambansang inisyatiba na naglalayong gawing self-reliant o hindi na umaasa sa imported na armas ang ating sandatahang lakas. Sa ilalim ng programang ito, pinagsanib puwersa ng DOST-MIRDC, ng Mechatronics and Robotics Society of the Philippines, o MRSP, at ng Philippine Army ang kanilang mga kakayahan. Ang mga scientist at engineer ng MIRDC ang nagdisenyo ng makina at metal framework. Ang MRSP ang tumutok sa automation at robotics control. At ang Army naman ang nagbigay ng aktwal na pangangailangan sa field, ano ang kailangan, paano ito gagamitin, at gaano dapat ito katibay sa tunay na labanan. Noong Pebrero taong 2022, formal nang sinimulan ang proyekto. At pagsapit ng ika-23 ng Nobyembre taong 2022, nilagdaan na ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOST, MRSP, at Philippine Army, senyales na tuloy-tuloy na ang pagbuo ng unang locally developed remote weapons system ng bansa. Kung iisipin, sa unang tingin, parang maliit na turret lamang ito na nakakabit sa ibabaw ng armored vehicle. Ngunit sa likod ng metal na iyon, nakatago ang napakaraming teknolohiya na dati ay tanging mga bansang gaya ng Estados Unidos, Israel, o South Korea lang ang may kakayahang gumawa. Ang Cobra system ay may remote operation capability, ibig sabihin, hindi na kailangang sumilip o lumabas pa ng armored vehicle ang sundalo para magpaputok. Sa loob ng sasakyan, hawak ng operator ang control gamit ang computer interface, joystick, at camera feed. Sa pamamagitan nito, ligtas ang sundalo, pero nananatiling mabisang makipaglaban. Mayroon itong stabilized gun mount, kaya kahit umaandar o nasa lubak-lubak na daan ang sasakyan, nananatiling matatag at eksakto ang putok. May day and night vision cameras, thermal imaging, at laser rangefinder, kaya kahit anong oras ng araw o gabi, malinaw na malinaw ang target. At higit sa lahat, kayang i-mount dito ang .50 caliber machine gun, isa sa mga pinakakaraniwang gamit ng Philippine Army para sa fire support. Ang kagandahan ng Project Cobra ay hindi lang sa teknolohiya nito, kundi sa simbolismo. Ito ang unang pagkakataon na mismong mga Pilipinong siyentipiko ang gumawa ng ganitong uri ng advanced weapon system. Dati, kailangan pa nating bumili ng mamahaling sistema mula sa ibang bansa, ngunit ngayon, unti-unti na nating natututunang gumawa ng sarili nating bersyon, na hindi lang mura, kundi kay bilis ayusin at i-upgrade dahil gawa ito sa loob ng bansa. Ayon sa DOST-MIRDC, ang paggawa ng isang imported RCWS ay nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso,
Samantalang ang Cobra ay mas mababa sa kalahati ng presyo ngunit may kaparehong kakayahan. Ibig sabihin, malaking ipon para sa gobyerno at dagdag trabaho para sa mga lokal na inhinyero at manggagawa. Hindi dito nagtatapos ang Project Cobra. Ayon sa DOST, ang proyektong ito ay unang hakbang lamang ng mas malawak na plano, ang pagtatatag ng sariling local defense industry. Kapag napatunayan ang bisa ng Cobra sa field testing, layunin ng DOST-MIRDC na ipagpatuloy ang mass production. Sa tulong ng mga lokal na kumpanya ng metal fabrication, electronics, at robotics. Sa hinaharap, maaaring magkaroon ng Cobra Mark II o Cobra X na mas magaan, mas matalino, at may kakayahan ng mag-operate gamit ang AI-assisted targeting systems. Ipinapakita nito na hindi lang tayo humahabol, kundi nagsisimula na ring tumayo sa sariling paa. Sa pinakahuling ulat ng DOST-MIRDC, nakatakdang i-turnover sa Philippine Army ang functional prototype ng Project Cobra sa pagtatapos ng 2025. Ito ang magiging unang pagkakataon na may aktwal na locally built remote weapon system na gagamitin sa mga military vehicles ng ating bansa. Kung magiging matagumpay ang deployment at field evaluation nito, maaaring makita natin sa mga susunod na taon na bawat Simba o Guarani armored vehicle ng Philippine Army ay may nakamount na Cobra turret na gawa ng mga Pilipino. Ang Project Cobra ay hindi lamang proyekto ng agham, ito ay simbolo ng bagong panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang panahon kung saan hindi na tayo basta umaasa, kundi tayo na mismo ang lumilikha. Kung dati, ang Made in the Philippines ay bihirang marinig sa larangan ng depensa. Ngayon, nagsisimula na itong maging tanda ng tapang, talino, at kakayahan ng lahing Pilipino. Sa bawat tunog ng makina, sa bawat boltahe ng kuryente sa Cobra system, naroon ang mensahe. Ang depensa ng ating bayan ay gawa sa talino ng sariling mamamayan. At ito, mga kababayan, ang Project Cobra. Ang unang controller-operated battle-ready armament ng Pilipinas, isang patunay na kaya nating ipagtanggol ang ating sarili. Hindi lamang sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng karunungan at pagmamahal sa bayan.